Good morning po sa lahat, lalo na kay Wish Bertinito, ang aking apo na gwapo. At magandang umaga sa inyong lahat. No, alas 11 pa lang tayo, alas 11:08. And kami. Oh, you shout out. You shout out. What the Simba? Simba boy. Chinese ba yun? Chinese song. Sa Chinese school ko kasi pinag-aral eh. So anyway, Ma'am Helen Bagyo, taga Bagyo ka ba o kung Ilocana ka ay naimbaga-bigat. Sa lahat ng mga Ilocana naimbaga-bigat, lahat ng mga uh, mga Pangasinense kasi sa inyong istorya ito, masanto siya kabuwasan sa mga Kapampangan, Maya Paabak, si Agnes Niqueroso, maray na aga sa mga Bicolano, o Ligaya Aquino Paguyo, tapos si Super Mamshi. Magandang umaga. At kahit panong mga malungkot na dumating sa buhay natin, lagi lang tayo sabi ko, smile and laugh. It will inspire you to go on and to go big. Okay. Ito po ang ating title ng natin, ng ating istorya ngayon sa umaga. Natandaan niyo yung exclusive expose ko, yung si Teacher Marmy Bautista, Teacher Marmy Cabuñas Bautista, na siya pong nagsiwalat o nagbunyag o nagbulgar ng mga ghost students sa Alternative Learning Center as a system at senior high school program diyan sa Pangasinan. Particular sa Division 2 diyan sa Binalunan, Pangasinan. At ang kanyang mga naibulgar ay nagagalit na sa kanya kaya hindi kami nung interview ngayon, ang tagal ko siya hinanap. Yung pala nagtago muna kasi na pinagtangkahan na siyang atakihin ng tinakot siya, buti nakasibat kagad. At dati ang ginagawa niya, araw-araw pumapasok sa San Fabian 2 Integrated SPED School. Kahit na siya yung principal, hindi siya ginagalang na principal kasi may nilagay ang Schools Division Superintendent ng acting, at kahit pinapareport siya ay hindi siya pinapatrabaho bilang principal. Pero yung kanyang item ay principal at tapos pinapasok head teacher lang. So kita mo naman yung talaga, no? Nananaig talaga yung yung mga kasamaan sa kabutihan dito sa Pilipinas. Mabuti na lang meron pa rin Supreme Court. Tingnan mo nabisto ngayon na talagang ninakaw lang pala yung pera ng PhilHealth. Anyway, sa sunod ko na ibablog yun. So, pagkatapos, ito naman sa atin ay ninanakaw ngayon ang pera ng Senior High School Voucher Program. At ang ayon sa pamahalaan natin, sa batas, ay binibigyan po ng mula sa 14,000 pesos hanggang 22,000 pesos ang budget sa kada estudyante na mga out-of-school youths na papasok sa senior high school. At saka mga youths din na mga gumraduate sa grade 10 na regular ang mga estudyante na yan, pero pwede sila mag-avail na papasok sa mga private school, private colleges na nagpo-provide ng senior high school, pero ang babayad po ay yung Department of Education. Yung nga binibigay, bawat isa po ay sa Pangasinan na case ay 17,000 basta pupunta ng private school. Binibigyan ang private school, binabayad direkta ng Department of Education ang pera sa bawat estudyante. So ngayon, ang nangyayari po dito, fake po yung estudyante ng senior high school diyan sa Pangasinan. Lalo na diyan lalo na diyan sa tinatawag na sa San Fabian.
So, sa Mangaldan, yung mga katabi-tabi mga bayan. At tapos, doon sila lahat ini-enroll kahit na 3 oras ang biyahe mula sa San Fabian papunta sa Umingan. Akalain mo doon sila mag-enroll? Paano kasi yung mga teachers nila sa mobile, teachers nila sa kanilang ALS, ay doon sila in-enroll na hindi nila alam. Kaya fake nga eh. Wala silang alam, kaalam-alam na sila'y ini-enroll sa senior high school. Pagkatapos, sa bawat estudyante na ma-enroll, ay nagbabayad ang Department of Education, yung regional director ng Department of Education na si Director Tolentino Aquino o Dr. Tolentino Aquino. Nagbabayad yan sa pumipirma siya ng cheque at ng order sila sa kasama niya dan ang mga division superintendent, schools division superintendent at saka yung mga district supervisor na sakop ng school na kung saan nililipat doon sa mag-enroll doon sa private schools. So, yan po ang sistema. At dahil po sa whistleblowing ito, pagbubulgar, sumulat po sa Malacanang kaagad-agad si Mrs. Marmy Bautista at nang sumulat siya at nagkaroon ng initial ng investigasyon at ito nga, nabulgar nga. So, dahil sa nabulgar, ay nalaman na hindi lamang pala sa Pangasinan nangyayari yan. Nangyayari din pala yan sa ibang lugar. Sa ibang lugar, sa Bulacan lalo, mga 5 school ang involved yan. So, ganun po kabalahura yung ating ano. Tapos may nagsumbong pa rin sa akin, pati pala yung TESDA. Kunwari may TESDA na nag-aaral, yung pala ay hindi totoong may TESDA. Kinukubra lang ang bayad sa TESDA. So, kaya kailangan buljakin natin ito at patigilin na itong mga pagnanakaw ng pera natin at panluloko sa ating gobyerno. Akalain mo ba naman, sabihin nila, akala ng report, hindi ko alam kung alam ito ni TESDA man, si Joel Villanueva. Ibig sabihin, sa panahon ni Joel Villanueva, ay mayroon din nangyari na gano'n. So, kung mayroon na gano'n, budol. So, Senator Budol Joel Villanueva, nabudol ka ba? So, gano'n po ang nakikita ko dyan. So, ito ngayon, pumapasok na si Ma'am Marmy Bautista. Ito ngayon po, hindi na siya bumabalik sa school kasi nga inaabangan na siya para nasa lugar po siya ngayon na hindi natin alam kung saan siya at hindi na lang niya sasabihin kung saan siya. Okay. O ito ngayon si Ma'am Marmy Bautista. Ma'am Marmy, mahigit na 250 na po yung ating subscribers na nanonood ng live. Pakibati mo po sila. Long time no hear, long time no see. Pakibati mo na yung ating mga magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapanood, sa ating live stream, Sir Toto. Long time na hindi po tayo lumabas. Kailangan po nating mag-ingat ngayon, sir, kasi patuloy pa rin yung death threat po natin, sir. Okay. Matandaan ko na talagang nagsalubong kayo ng tao na sinabihan ka i-erase ka. Sino ba yung taong gustong i-erase ka? Pakibanggitin mo. Si Sir Wendell Rasi Patawlod po, sir. Okay. At nung last time nga po na umakyat po ako ng bundok, ay may nang-enkwentra ulit ako doon sa daan, kaya hindi po ako umakyat na lang lately kasi nga di ko na rin po alam kung ano pong mangyayari kasi mas lalo po ngayon at may mga natanggap na po tayong sulat coming from our provincial prosecutor at ombudsman, kaya kailangan din natin po ng maigting na pag-iingat po. Okay. So, ngayon, pag sinabi mo pala bundok, gusto namang malaman nitong ating mga nakikinig sa atin, pag pumunta ka sa bundok, anong ibig sabihin na pumunta ka sa bundok?
Kuwan po sir, ang bundok po yung school ko po sir, 19 kilometers away from sa aming bahay. Kaya ang school ko po ay nasa liblib na lugar sir. At sabi ko nga po, pag dadaan ka doon ay hindi po makakadaan sabay ang dalawang sasakyan. So isa lang, tapos pagilid yung isa po, at saka yung daan kasi kuwan sir, masikip, hindi po siya At masyadong sobrang masikip tapos madali ka lang abangan doon. Pag inabangan ka, pwede ka lang gawa ng kung anong gusto nila gagawin. At Opo. marami bang mga tao doon sa kalsada na yun masikip o bihirang-bihira? Wala pong mga kabahayan, kukunti lang po. Mayroon yung area na may mga kabahayan, mayroon po yung area na wala pong kabahayan, tapos may mga bangin po na madadaanan. Naku, oo. So, talagang delikado. So, Opo. nais kong iklaro mo sa mga nakikinig sa atin na 'di ba natanggal ka nasuspindi ka 90 Opo. days. At ang pagkasuspindi sa iyo ay naikwento mo na at na-analyze ko na walang dahilan at walang katwiran. Ito po ay dahil sa kinasuhan ka nung co-teacher mo na si Robelrin Castronevo, na siya rin isa sa tinuturo mo na involved sa ghost student scandal, na kuno ikaw ay umutang sa pinautang mo siya sa bangko o kung saan, tapos siyang umutang, tapos base sa kanya hindi ka nagbibigay ng bayad sa kanya, kaya kinasuhan kanya sa Civil Service Commission. 'Di ba? Pagkatapos noon ay nilagay ka sa preventive suspension ng 90 araw. So, Opo. kahit na sabi ko nga hindi ka pwede ilagay sa preventive suspension, sapagkat po sa batas ng preventive suspension, ang tanging pwede lamang ilagay sa preventive suspension ay yung mga kinakasuhan ng mga kaso na ang ay dismissal from the service. Ngayon, hindi ito sa kaso laban sa iyo. Ang pag-usapan lamang natin ay video. Ang parusa mula reprimand. I-remind ka lang na huwag mong gawin ulit. So ngayon, dahil ganon, hindi siya pwedeng dadalhin sa preventive suspension. At dahil ganon, suspende ka, illegal ngayon ang suspension. 90 days pa. Pero tinanggap mo ng buong-buong suspension, hindi ba? Yes sir. At saka yun po ay mula sa September 2024 hanggang December 23, 2024. Tama? Opo. At nang matapos mo na suspension mo, nag-report ka sa iyong school sa San Fabian Integrated. Integrated Sped School na magre-report ka bilang principal. Pero nang Opo. dumating ka roon, meron ng ibang tao nilagay. Although Wala pa po sir. ilang araw akala mo ikaw na. Pero may dumating na order na effective December 23, 2024 ay wala ka na. Hindi may nilagay na ibang tao. Sino ba yung head teacher na nilagay kapalit sa'yo? Si Madam Marcy Agbayani po sir. So, Hipag po ng aming Vice Mayor. oo, hipag siya ng inyong vice mayor. At ang ranko niya, ang item niya ay head teacher lang siya, di ba? Opo, head teacher 3 Oo. po. So, hindi siya qualified maging principal. Tama? In case passer po siya, pero wala pa po siyang appointment sir as principal sir. So anyway, nilagay siya ron, ang mayor ay hipag niya. Tama? Bilas po niya. Asawa po ni Mayor po, si Vice Mayor po, sir. Okay. Bilas niya yung mayor. Tapos ang Yung vice mayor,
yung vice mayor, yan yung Hipag po. hi- hipag niya, vice Hipag mayor. po siya. Hipag po, opo. Hipag po siya. Siya ang hipag. Oo. Opo. Tapos, yung kapatid ng vice mayor, yun yung kanyang asawa. Opo. So, ibig sabihin, nangyari pala dyan, nilagay siya para hindi lamang family dynasty, hindi lamang political dynasty. Ang mayor nyo ay si Mrs., ang kanyang husband ay vice mayor. Diyan yan sa Opo. San Fabian. Tapos Opo. yung gagawin ng principal ng school ay asawa naman ng kapatid ng vice mayor. So ibig sabihin Opo. political dynasty din pala pati sa appointments. So anyway, ang nangyari dahil nakita mo na may ibang nilagay na tao, talagang pinaglaban mo ang iyong karapatan at otoridad bilang principal. Pero nagre-report ka araw-araw, 'di ba? Tama ako? Opo. Opo. Kahit na nag-report ka, hindi ka pinapatrabaho. Opo. Tama. Tapos kahit Opo. nagtatrabaho ka, ay hindi ka pinapansin ng kahit sino kasi takot sila sa pinaka-boss. Opo. O ngayon, ang ginagawa mo lang diyan, nagre-report ka, nag-punch ka lang ng card mo, attendance, at saka wala kang ginagawa. Tama. Opo. O pagkatapos ng bandang huli, dahil nakasalubong mo ngayon ang taong nagbanta sa iyo na ikaw ay i-erase sa mundo, ay hindi ka na pumasok ngayon dahil mula nung panahon na yon na nakasalubong mo ng magtangkang papatay sa iyo na si Opo, Mr. sir. Windel Rasi Patalud. Opo. Tapos sa ngayon naglaylo ka, pumunta ka lang sa lugar na hindi natin sasabihin kung saan, at nakontak kita kanina at puti nakontak mo na rin ako at ikaklaro mo marami kasi tayong utang sa ating subscribers kung ano na nangyari. Opo. So, ngayon sa pagtatago, ang unang nangyari ay muntik ka ng niyari. Yan ang unang nangyari. Diba? Muntik ka ng niyari. Yes, sir. Tapos may isa ka pang sinabi. Pakisabi ko anong nangyari dun sa mga yung kinasuhan mo sa Office of the President. Yung pong kwan, doon po sa kay Madam Patalod, sir. Nagmamayabang po siya sa bayan po namin sa San Fabian na pinatawag po daw po kasi si Dr. Vivian Pagatpatan at aming RD sa central office po, sir, at nagmamayabang po siya na sinabi daw po ni DepEd Secretary Okay, nagdedepekto yung aking aking speaker power sound ko. So, ang isa si Pagatpatan na superintendent ng Division 2 ng Pangasinan na ang opisina ay nandun sa Pinalunan. Tapos Opo. ang ay si Dr. Delia Hofan Patalud na siyang district supervisor ng San Fabian 2, district office sa San Fabian, Pangasinan. At ang Opo. isa, yung anak niya nga si Wendy, yung nagbanta sa iyo na patayin ka. Pero si Opo. Delia Hofana nag-text sa ito na mag-ingat ka kasi baka mapatay ka, 'di ba? Opo. Tapos yung si Roberlin Castronebo, itong ginamit nila na kunwari may utang ka sa kanya at hindi ka nagbayad, itong ginamit nila kumaso sa iyo, na ang ibig sabihin nun, palayasin ka nila sa San Fabian. Ganon ba yung nakita kong kan? Tama ba ko? Opo. Opo, Kasi sir. ikaw ay salot sa kanilang ginagawa na sinusumbong mo sila sa kanilang mga corruption na kung saan binubulsa lamang nila yung pera na binayad ng Department of Education para sa mga estudyante ng senior high school na Opo. tag 17,000 bawat estudyante, 'di ba? Ang bayad. Opo. O tapos kasama din niya si Dr. Jupiter Pitilla na siyang education supervisor ng ALS sa Yes, Pangasinan. sir.
Ngayon, ang isa-estimate mo ilang estudyante ang na-enroll nila bilang ghost students sa senior high school? More than 10,000 sir. Kasi matagal na yan sir eh. Matagal po yan na transaction nila. Oo. Nag-start pa yan ng 2020 Okay. hanggang ngayon. Diretso po yun sir eh. Nag-start po Oo. yun ng ganun. So 2020 ang DepEd noon si Leonor Briones. Opo. Tapos ang president si Digong Duterte. Mm. Tapos sa iyong pagkakaalam, bakit mo pala alam ito? Pakikwento mo na sa mga kuha natin. Mobile teacher po ako kasi ng San Fabian District 1 sir. Okay. Ngayon sir, mismo po kasi na lumapit po sa akin si Dr. Patalod na Okay. nung una kasi sir, akala ko po may pag-aaral na nangyayari. Okay. Kinausap niya ako na sabi niya tulungan natin ang mga learners natin, makakuha sila ng diploma. At di balit libre naman. Magpatuloy ang mga bata sa pag-aaral, sabi po nila. Ngayon, Okay. ako po sir, dahil mobile teacher po ko, yun po talaga ang trabaho po namin, matulungan ang aming mga kababayan na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya po pumayag po ako na kausapin ang aking mga mobile teachers na mag-enroll kami sa modular na pag-aaral ng mga bata. Okay. After ng ENE nila, ENE exam kasi may ENE pa po noon. After ng lahat na makapasa sa ENE, papasok po siya sa senior high school. Pero nung pandemic po kasi nagkaroon po ng revalida na lang. Revalida na lang po assessment sa kanilang mga portfolio kung papasa sila sa junior high school o senior high school na gagawin namin. Ngayon sir, ang nangyari nagpatuloy nga yung mga bata na pumasok sa senior high school. Sa tulong ko po na kinausap ko yung mga mobile teachers. Pero hindi ko po alam na may involvement po na gano'n na pera. Ang pagkakaalam ko lang kasi, bigyan sila ng incentive na kunting halaga para sa pagpapa-enroll nila ng mga bata. Tapos, Oo. which is na hindi po sana dapat yun gagawin na ng mobile teacher dahil po tapos na po ang pag-aaral nila sa amin. Hanggang junior high school lang po sila eh. Kapag grade 11 and grade 12 po kasi, sila na po ang pipili ng school na kung saan nila gustong mag-aral. Kaso po, ang nangyari, nalikom po lahat yun ng mga learners at in-enroll po nila lahat sa Kingsville. Kaya lang Okay. po, binigay lahat ng enrollment form kay Madam Delia Patalod at sa kanyang anak na si Sir Wendell Rasi Patalod. Ang akala ko po kasi nung una sir, yung mga bata mismo ang gumagawa ng kanilang mga enrollment, sila na mismo yung nag-i-enroll, yun pala, hindi na pala ganun ang ginagawa nila, sir. Kung hindi, si mobile teacher na ang gumagawa ng enrollment, sila lang gumagawa ng affidavit, i-enroll na lang nila doon sa mga school na walang kaalam-alam yung mga bata na naka-enroll sila. At ganun nga po ang nangyari sa amin. Na-enroll, akala ko po hindi sila enrolled kasi wala naman pong dinala dito na module, wala pong dinala na doon sa mga sinasabi po kasi niya nung una na nag-re-recruit po sila, may pinapakita po kasing module na gagamitin ng bata. Nakalagay po yun sa box, may ID po sila, may isang ID, mayroon silang notebook, kumpleto po yun na pinapakita. Kaya nung nag-enroll po sila, hinihintay po namin yung araw na pagbalik po nila kung kailan yung pagkaklase, yung gagawin nilang learning session sa mga sinasabi ni Madam Patalod. Pero po, dumaan ang panahon, dumaan ang taon, tumanggap na lang kami ng diploma, sir. Tinanggap na lang namin yung diploma. Kaya doon ako nabigla na bakit may diploma na, wala namang pag-aaral na nangyari. Kaya doon po ang ginawa ko, nag-imbestiga po kami. Ako po mismo at kasama ko si Sir Jaime, pumunta kami doon sa Kingsville.
na kumuha po ng transcript of records at kumuha po kami ng diploma kasama po namin yung pamangkin kong isa. Yung una, yung pamangkin ko ang pinapasok namin kasi wala nga akong karapatan daw na makipag-transaction po doon sa loob. Kaya yung pamangkin ko po ang pumasok, siya na po ang kumuha. At yun nga, nakakuha nga po kami ng diploma niya, records po niya, at saka pwede na po siyang kumuha ng niya sa college. Okay, Tapos, sir, sandali. Yung pamangkin mo hindi nag-aral pero nakakuha sa hindi po. diploma. Hindi Ah, po. Hindi So, po siya marami. nag-aral. Marami silang ganon, 10,000 nga dahil mula nung panahon pa ng 2020. So, Mm-mm. nauso yung 2020 dahil COVID time, di ba? Kaya Opo, doon opo. sila, ang ginagawa nila. Tapos, Mm-mm. nauso rin ang module dahil COVID time. Opo. So, ngayon, tama ba ako na ginagawa nilang panakiputas na kunwari may nag-aral? Opo. Tapos, ikaw naman, inosente ka, akala mo totoo. Tapos Mm-mm. na-discover mo na lang dahil yung mga isa sa pamangkin mo diyan na alam mo na Opo. hindi nag-enroll pero na-enroll. Opo. At saka klaruhin natin magkano ba binibigay sa mga mobile teachers na mag-enroll naman kanilang graduate sa grade 10 na mag-enroll sa senior high school. Magkano binibigay sa kanila na parang komisyon? Yung una, sir, ang binibigay po sa kanila 500 lang po, 500. Tapos, sir, nung may mga kakumpetensya na silang mga school sa iba't ibang bayan ng ating ng Pangasinan, tumaas po yung yung bigayan. Naging 2,000 na nga po para hindi po makawala yung mga mobile teacher, hindi na po aatras yung mga mobile teacher. Kaya yun pa rin, sir, nakapaglikom pa rin sila ng napakaraming estudyante. Syempre doon sa ibang sa school na pinag-i-enrollan ng iba ay wala naman silang bayad, doon sa Kingsville mayroon nga pong bayad, kaya mas pipiliin po nila yung mayroon po silang kita. Okay. So ngayon, para lang maklaro natin ito sa mga mga tagapakinig natin, yun yung binabayad ng DepEd doon sa pinag-enrollan nila. Tama ba ako sa pagsasabi na yung mga estudyante na in-enroll na walang pagpapaalam sa mga estudyante ay ini-enroll na sa mga private schools, tama ako? Opo. Oo, at tama rin ba ako sa pagsabi na maliban sa private schools, yung ibang high school diyan sa Pangasinan ay may sarili silang program na senior high school, tama ako? Opo. Mayroon po, sir. Yan yung public. Opo, kami po yun, sir. Pati yung San Fabian na kung saan ikaw principal, meron din doong public na senior high school. Tama Opo, po? sir, mayroon po. Ngayon, parang as a matter of choice na lang ng mga estudyante o di kaya dahil hindi magkasya sa dami, yung iba ay pinapayagan na mag-enroll sa pribadong eskwelahan. Tama? Yes, sir. Tapos ang pamahalaan natin ang gumagastos. Binibigyan ng tinatawag nila na voucher, senior high school voucher program. So kada voucher, ang halaga kada estudyante ay nabasa ko sa batas 14,000 hanggang 22,000. So magkano naman ang voucher na bayad dyan sa inyo sa Pangasinan? 17 po, sir. 17 plus. Kada estudyante. Kada estudyante. So ngayon, na sinabi mo dahil 2020 pa nagsimula sa panahon ng Secretary ng DepEd ay si Leonor Briones, sa panahon na si Digong Duterte ang presidente, nangyayari na yan. Po. Okay, pero nung panahon na yan, hindi mo pa ni-discover kung ano ba talaga ang kwento sa likod. Ang alam ko lang, sir, nag-aaral sila doon kasi nga libre. Tapos ang alam ko po kasi may pag-aaral na nangyayari, may learning session na nangyayari. Doon na lang po ako nagtaka nung nakakuha na kami ng yung isa kasi, sir, yung isa inabot lang sa akin. Sabi sa akin, "Ma'am, ito na yung diploma ng pamangkin mo. Graduate na po siya." Ha? Nagtataka Sabi ka. ko, Kailan bakit yan? graduate na siya?
Anong taon Ah, nangyari yan? Anong taon nangyari yung binigay ang diploma ng pamangkin mo? 2021 po kasi sir nung kwan, Ah, 2021 po nung binigay yung transcript nung ay yung diploma po nung pamangkin ko. Kasi nag-start Oo. sila na 2019 eh. 2019, 2 years po kasi yon junior high, grade 11 and grade 12. Sabi ko, paano nangyaring graduate na siya eh, wala namang binigay na module, hindi naman siya nag-aral kasi napakalayo, sabi ko At po. Tapos trinay ulit namin, yun na yun sa yung trinay namin ulit. Sige, kasi marami po sila dito eh. 56 po sila na pamangkin ko at kamag-anak ko na nakapag-enroll doon. So, oo. kaya trinay po namin sir na kumuha. Nakakuha nga po kami ng yun yung bata siya mismo. Tapos try nga din natin yung college, baka mayroon nga, sabi ko. Kaya yung advancer, kaya trinay po na din namin na kumuha ng transcript of records ng college. Mayroon nga, sir. Nakakuha kami ng transcript. Paano kaya nangyari yan? Hindi naman nag-aaral yung mga bata. Okay. Hindi naman kayo nag-aaral. Tapos, meron kayong ganyan, sabi ko. Tapos yun na, sir, start na, sinabi ko na po. Nung nalaman ko po ito, sinabi ko Oo, na po sa mga head ko na oo. bakit ganun sir? Ma'am, bakit ganun? May mga transcript na ganyan na wala naman palang pag-aaral. Bakit pinapayagan na makakuha sila ng diploma ng diploma at saka mga transcript? Tapos yun po, sinabihan nga po ako nga, asaan daw po yung sa kanila din. Ah, Oo. Nagtaka ako, bakit sa akin sasabihin na nasaan daw po yung sa kanila? Bakit po sa akin sasabihin yun na nasaan na daw po yung, saan daw din po yung sa kanila? Eh sabi ko, oh, bakit sasabihin yun kung talagang leader ka? Bakit sasabihin mo, hinahanap mo yung parte mo sa Kingsville? Bakit sa akin hahanapin? Hindi naman po ako empleyado ng Kingsville. Kaya po doon na po ako nagsiyasat na talaga, humingi ako ng tulong kay Sir Jaime po na sabi ko, sir, tulungan po ninyo ako. Tingnan So, po natin ito kung ano pa talaga ang nangyayari dito kasi matagal na sinasabi ko at hindi sila ako pinakikinggan, wala pong nakikinig sa akin, sabi ko po. Kaya nagtuloy-tuloy po kami hanggang sa 2022 sir, hindi pa ako lumabas sa TV, wala pa akong pinagsabihan na media maliban kay Sir Jaime po. Doon ako nabwisit na sir talaga kasi nga yung enrollment po namin nag-decrease po sir kasi okay. pati enrollment namin sa loob ng school kinukuha na sir nila na ini-enroll doon sa school. Kaya sabi ko, bakit po nila pati nasa formal education na, pati yung nasa public school na mga bata na naka-enroll ay kinukuha na ini-enroll doon na wala silang pasintabi. Siniserox po ni Roberlin at saka yung mga kasamahan niya. Meron kasi one time na nadatnan ko sila ng gabi na nagse-xerox din Anong ng gamit. sinasabi? At siniserox po nila yung mga transcript po ng mga bata. Tapos, ang gamit pa po nila na gamit, kaya doon po ako nagtanong sa kanila bakit po nila ginagawa yon. Gamit pa po ng school. Yung coupon ban, yung printer, yung xeroxan, gamit po ng school, ng San Pablo Okay. Integrated Speed Center. Nadatnan ko po sila doon na gumagawa po ng ganun. Kaya sabi ko, marami po kasing, doon po kasi sa school na yun, sir. Kaya po, andun po lahat ng mga kamag-anak po niya. Lahat po ni Dr. Patalo, lahat po ng kamag-anak niya andun sa loob. Wala pong naiba, mga 3 o 4 lang na teacher. Out of 45 teachers po, kamag-anak po niya lahat yung nandoon. Grabe. Doon po nila ginagawa lahat ng transaksyon na ginagawa nila sa napagkakapirahan sa labas. Ang gamit po nila ay gamit po ng school, gamit po ng DepEd. Kaya sabi ko po, ako po talaga nagsabi sa kanila na, bakit ganoon, sir? Sabi ko, bakit ganoon, ma'am? Wala na nga kaming pera sa school. Utang na namin lahat. Tapos mga gamit pa namin ang ginagamit nila sa pagseserox, nauubos ang coupon ban sa pagseserox ng mga ginagawa nila sa labas. Humihingi po ako ng tulong sa kanila. Humingi po talaga ako ng tulong kasi hindi ko na po kaya. Sa dami po ba naman ng ginagawa nilang transaksyon sa loob ng eskwelahan na ginagawa po nila yon ng gabi at saka umaga.
hindi ko po yun ma-attempt, sir, na ginagawa nila. Hindi ko kinaya, sir. Nagsabi po ako, humingi ako ng tulong sa aking mga head na akala ko po sila po ang makakatulong sa akin, pero hindi po sila nakinig. Marami pa pong nangyayari sa loob ng school po na hindi po dapat na ginagawa doon, sir. Napakasakit, So, sir, dahil ang school po na yan, ang naging bahay ng mga scam, bahay ng, andyan na lahat, sir, kasi marami pa akong isasabihin, sir, maliban po dito marami pa akong masasabi about dyan. Ginamit talaga ang pondo ng gobyerno, ginamit ang MO namin sa kanilang pansariling operasyon. Lalo na sa pagpiprinta ng kanilang mga dissertation, pagpiprinta ng thesis, doon po lahat sa loob ng school ginagawa po yun. At mga pamangkin po niya ang gumagawa. so ibig sabihin, sa simula pa lang dahil walang pirma ng magulang ng mga bata at mga bata walang pirma, ibig mo sabihin piniki nilang pirma ng mga bata at saka magulang para ma-enroll ka? Opo, So, doon na po nila ginagawa kasi po madali lang po nilang gawin yun, sir, kasi yung sa pagkuha ng barangay at sa indigency, kamag-anak po niya kasi, sir, kapitan na rin okay. doon, sir. Oo. Madali lang po nilang gawin kasi, sir, kamag-anak din po nila kapitan po, kapatid po ni Madam Delia Patalon. Okay. So, ang ibig lang sabihin dito is yung voucher program, ah, makakakuha ka lamang yan kung ikaw ay indigent. Tama? Opo. At saka, inimbento nila yung mga indigent, sila na rin kumukuha ng certificate mo sa kapitan. Opo. At sila na rin ang nagsasabi kung sa DSWD kukuha ng indigency para makapasok sa school. Mm-mm. Tapos lahat-lahat nun mapasok. Sila na rin ang gumagawa ng lahat ng grado, lahat ng diploma, lahat ng grade. At sila na rin ang sumasagot sa mga module kung may module man. Lahat po yung grade po manggagaling po sa Kingsville. Ang Okay. grade po ng mga bata ay manggagaling po sa Kingsville. Yung mga enrollment form po na ibibigay doon, lahat ng dokumento po manggagaling po kay Sir Wendell Rasi Patalod at Dr. Delia Patalod. Na nakuha nila sa mga mobile teachers. Then sasubmit po nila sa Kingsville, bibigyan na po ng grade bibigyan po ng Kingsville ang grade ng mga bata. So doon po manggagaling. Ang diploma po ay manggagaling po sa Kingsville, hindi po sa kanila, sir. So ang ibig na natin sabihin dito ay na nagbabanggit ka ng Kingsville, yan bang yung, 'di ba yan yung private schools? Dalawang Kingsville na pinag-inuran nila, yung isa Kingsville Academy sa Umingan, yung isa ay Kingsville Advanced School Systems, andun naman sa Tayog. Okay. So, yung Kingsville sa Umingan at sa Tayog ay ilang oras pang biyahe ang layo niyan sa mga bahay ng estudyante na nilagay nila na estudyante ko nung nag-enroll. Tama, no? 3 to 4 hours, sir. 3 to 4 hours from Sampabian to baka hindi nga lang, sir, kasi malayo, sir. Kapag San Fabian to Kingsville, sir, Umingan, 3 to 4 hours, sir. Kapag may sasakyan ka, abutin mo siguro din ng 2, kalahati to 3 oras. Pero yung manggagaling, yung naka-enroll ng Baguio to Umingan, ay napakalayo po. Kasi sa Baguio pa siya. Yung pamangkin kong isa, sa Baguio yung isa na mayroon na siyang diploma. Malayo, sir. Malayo po talaga. So, ano pang ibang bayan maliban sa San Fabian? Ano pang ibang bayan sa Pangasinan na ini-enroll doon sa Kingsville? Halos lahat po, sir, ng bayan ng ng Pangasinan naka-enroll po sa Kingsville. Top notcher nga po nga yan, sabi ko, ang San Jacinto, Mangaldan, Binalunan, napakarami niyan. Halos lahat, sir, ng bayan, marami po ang naka-enroll. Okay. Halos lahat sila kasi lahat ng mobile teacher po
may mga mobile teacher din sir na hindi na ayaw nila ng ganyan kaya Oo. hindi rin po sila nag-enroll. Pero yung iba sir halos nandyan po. Okay, dahil ikaw ay personal mo nang na-experience at nakita sa dalawang mata at narinig mo mga kwento-kwentuhan, sabi mo 2019, so panahon na yon si Digong Duterte ang presidente. At saka Mm. si Madam Leonor Briones ang Department of Education Secretary. Ano ba, may papel ba ito si Digong tsaka si Secretary Leonor Briones sa mga nangyayari dyan sa mga kuto? May nakita ka ba na may kamay na nakikialam si Secretary Leonor Briones tsaka si Duterte? Noong panahon na yon, sa panahon ni Duterte? Wala po sir. Wala. Wala naman po. Wala naman Okay. po sir. Sa panahon na ngayon na si Bongbong ng presidente, 2022, June 30, si Sara Duterte ang naging Secretary ng Department of Education. Si Bongbong ba at saka si Sara nakikialam ba dyan sa racket ng ALS at saka senior high school? May nakita ka ba? Wala po. Pero ang Wala. pagkakasabi po kasi sa akin po kasi wala sir kasi wala naman pong sinasabi sa akin. Kaya lang Ah, sir, yung mobile teacher po kasi sabi ko bakit kasi hindi kayo tumitigil sa ginagawa ninyo? Eh kung gusto niyo talagang matulungan ng ating mga learners, ang dami-dami dito sa atin sa bayan. At tika mo na. pagka Hindi matigil. So, Opo, umalis si Sara nung ilang buwan pa, siguro si Angara na. Nung si opo. Angara pumasok agad, meron pa ba na pangyayari ng mga ALS, mga racket? Ah, nung nag-ano na sir, yung nung Yung hindi pa nag-imbestiga, nung hindi pa na-discover. January sir may ginawang monitoring na doon sa Kingsville sir. May ginawa ng monitoring sa Kingsville January sir. May Okay. ginawang monitoring sa Kingsville sa division office. Kasi po sir, sinabi Ah, ko nga sir na tingnan nila yung may ginawa silang monitoring po pero hindi ko po alam kung galing po sa taas po yung okay. monitoring po na pag-uutos po na yun, sir. So anyway, kung January, naging secretary si hindi ako magkamali, si Angara ng secretary mga July or August or October or September. So ibig sabihin nung pagpasok niya wala pa siyang nung huli na lang, pero sa tingin ko may nakarating na rin sa kanya kasi January gumalaw na siya. May Opo. pina, napansin mo ba yung mga investigador ng January na pumasok? Na Opo, nagtanong, January, sir. May ngayon, mga ano na sir, may mga monitoring na pong nangyari ng okay. January. Ang minomonitor ay yung private schools, tama? Mga private school na Okay. po. So ngayon, ulitin ko lang, 10,000 ang lahat na na-enroll na peke. More Na than sir. Hindi lang po 10,000, hindi lang po kasi wala po akong data kung magbe-base po ako doon sa akin, sir, doon sa San Fabian na mga learners po namin. Ay more than 10,000 po yan kasi iilan lang po sila. Tatatlo lang po sila dito sa akin at ganun na lang Oo. kalaki. O di, more than yan sir, more than. So, ibig sabihin sa 10,000 po ay 170 million po ang kinita nila. So, ngayon, ang sa bawat estudyante, ang mga mobile teachers na nag-enroll ay may tag 2,000 bawat students. So, nakita ko yon sa mga records na binigay mo sa akin. Ito yung sinampa mo sa Malacanang na reklamo. Ito yon Opo. ay ang dami-daming estudyante. Binigay mo sa akin, nakapapel lahat, Opo. nakapangalan lahat. At saka may mga grado na binigay ka, kagaya ito, grade, no? Opo. Sa mga diploma pa. So, lumalabas nito na yung mga teacher na mobile teacher na pumapayag sa diskarte, may tag 2,000 bawat isa. Yung iba, Opo. yung matitira ng 15,000, hati-hatiin ng school, yung si Division Superintendent na Eva, sino ba yun? Vivian Luz Pagatpatan, yung
superintendent na, district supervisor na si Delia Hopana Patalud, Opo. tsaka yung si Dr. Tolentino Aquino na regional director ng Ilocos Region na Department of Education. At kasama rin dyan si Dr. Jupiter Pitilla. At siyempre, kasama niyan din sa sindikato yung si Robilin Castronibo, yung nagsampa sa iyo ng civil service case na kung may utang siya ikaw sa kanya, at saka si yung gusto kang patayin, si Wendell Opo. Rasti Patalod. So, yan anyway, ang klaro dito is wala kang nakitang ebidensya na yung presidente at saka secretary ng mula kay Digong papunta kay Sara at saka BBM at papunta kay Angara na at saka BBM. So, in other words, ang paniniwala mo ay ginagawang bulag lang ba yung mga national officials sa ginagawa nila diyan? Opo, sir. Sa tingin ko, sir, saka ewan ko, sir, bakit ganun ang nangyayari? Sinasabi mo na yung katotohanan. Sinasabi mo na yung katotohanan sa kanila. Sinasabi mo kung ano yung nalalaman mo. Pero hindi pa rin sila po nakikinig. Hindi ko po alam, sa kabila nga po ng sakripisyo ko na ganito ang nangyari sa akin, sa ginawa nila sa akin, pagsasabi ko lang, gusto nila akong patahimikin para lang po dito. Okay, Tapos okay. hindi pa rin po sila nagbibigay ng aksyon. Hanggang ngayon po, sir, naghihintay po ako ng aksyon doon sa mga siniwalat po na mga korupsyon sa ating gobyerno. Pero maasa pa rin ako, sir. Nagpe-pray pa rin ako. Tinatak ko pa rin sa utak ko na may hustisya. Sige. May hustisya. Yun pa rin ang may faith pa rin sige. ako na Medyo justice pa rin. medyo mawalan ako kasi humiram lang ako ng cellphone. Putol kasi internet ko ngayon eh. Humiram lang ako ng data. So, Opo. alis na yung hiniraman ko. Kaya magpapaalam naman tayo, dudugtungan na lang natin bukas. O di Opo. kayo mamayang hapon pag may kabit Opo. ng aking internet. Okay Opo. ba? Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig dito. Hinihiling ko lang po na tulungan natin sa pamamagitan ng dasal si Ma'am Marmy Cabuñas Bautista na siyang principal sa San Fabian 2 Integrated SPED School para naman manatiling buhay siya at kailangan natin siya bilang testigo. At tayo mag-uusap po paano kita i-apply na bilang official magsasampa tayo ng kaso, tutulungan kita at ipa-admit kita, hingi ko sa programa na papasok ka sa Witness Protection Program kasi hanggang ngayon po mga kapatid ko na mga sumusubaybay sa atin sa katotohanan ay hanggang ngayon wala pang sweldo si Ma'am Marmy Bautista. Tinanggal po siya sa payroll. So yan lang muna at magandang umaga po sa lahat. Sana papatuloy natin ito. Dasal lamang po ang aming hinihingi. Yan lamang po. At maraming salamat po. O sige, hindi na muna ako mag-shoutout kasi maubusan na. Alis na yung may-ari ng cellphone na ginamit ko, hiniram kong data. Sige, Ma'am Marmy Sige po, salamat po, sir. Ingat ka dyan. Salamat Ingat ka po. dyan. Salamat po. Okay.